Pinaghahandaan ng iba't ibang bahagi ng Northern Luzon ang pagdating ng bagyong Nando. Sa Cagayan, kabado ang ilang nakatira sa tabing ilog lalo't nasira ng mga nagdaang bagyo ang dike sa kanilang lugar. Saksi, si Nico Wahe. Naghahanda na ang mga residente ng Gonzaga, Cagayan sa pagdating ng bagyong Nando. Gaya ni Abigail na nakatira sa tabing ilog na inihanda na mga bibit-biting gamit kung sakaling lumikas. Yung patuloy po yung buhos ng ulan po nito, before pa po nito, wala pa yung Mirasol po, umuulan na po kasi naghanda-handa na po kami. Ito na raw ang kanilang ikalawang bahay mula nang wasakin ng dati nilang bahay sa kasagsagan ng bagyong Ophel noong 2024. Dati-rati may 3 bahay na nakatirik dito sa bahaging ito ng Riverside dito sa Barangay Bawa, Gonzaga, Cagayan. Pero nang dahil sa bagyong Ophel noong nakaraang taon at sa bagyong Krising nito lang Hulyo, ang mga bahay tuluyan nang nawala at ang isa sa kanila, eto na lang ang natira. Labis tuloy ang nararamdamang takot ng mga residente na nakatira sa gilid ng ilog dahil tuluyan nang gumuho ang diking proteksyon sana sa baha. Kagabi sir, lakas ng ulan. Tapos bandang mga 12 siguro sir, nung nakita namin ganyan na. Nag-alalaglagan na yung mga tinabon dati sir na nung nakarang buhangin yata yun sir. Nakakatakot po yung tunog ng rumaragasang tubig. Ilang bagyo na kasi dumaan wala man lang inaasikaso. Dating may dike sa bahaging ito ng ilog dito sa may Barangay Bawa sa Gonzaga, Cagayan. Pero nang dahil sa bagyong Ophel noong nakaraang taon at bagyong Krising nitong Hulyo, tuluyang nasira ang dike. At kagabi lang, mas nadagdagan yung takot ng mga residente dahil itong bahagi naman na ito ay tuluyang gumuho. Ayon sa barangay, nakipag-usap sila sa munisipyo para magawa ang dike. Baka simulan na po nitong 2026 po. Yun lang po naman ang sabi sa amin. So umaasa kami na sana po matuloy na. Naghahanda naman ang mga otoridad ng mga solar panels na ilalagay sa mga evacuation center. Nakahanda na rin ang mga paunang relief goods, hygiene kits at mga lutuan. Bantay sarado naman ang mga nasa coastal areas at tabing ilog. Kumbaga island barangay na surrounded by water kasi yan, Babuyan Channel, saka Bugay Lagoon and Mission River. Saka buhanginan kasi yan, walang mataas na parte siya. Pansamantala namang hindi madaanan ang Pinakanawan Overflow Bridge sa Tuguegarao City matapos bahain. Kaya inabisuan ng mga otoridad na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Umapaw rin ang tubig kaya binahari ng Anafunan Bridge sa Etiaga, Isabela. Gayon din ang Bukab Overflow Bridge. Nagkaroon naman ng clearing operation sa bayan ng San Agustin nang gumuho ang lupa sa Barangay Bautista. Sa bayan ng Cabatuan, inilikas sa Barangay La Paz ang mahigit 70 residente na nananatili ngayon sa evacuation center. Nasa 100 bahay naman ang binaha mula sa 6 na barangay sa Kasiguran, Aurora. Ang ilang kalsada nagmistulang lawa dahil sa taas ng baha. Nakataas na sa red alert status ang Pangasinan PDRRMO bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Nando. Nakahanda na rin ang mga gagamitin nilang rescue equipment. Sa bayan ng Binmali, sinamantala na ng mga residente sa Barangay San Isidro Norte ang pangingisda. Payo ng PDRRMO sa mga lokal na pamahalaan, magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.